But his mother named him Jabez because I bore him in pain. Sabi po sa Tagalog version, ipinanganak ko siya sa gitna ng hapis, kaya Jabez ang kanyang ipinangalan. Pero ang sabi ng Bible, Jabez cried to the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and you would keep me from evil, so it might not hurt me." And God granted his request. Ayun, isang gandang bagay doon. Sabi, kahit na si Jabez ay ipinanganak sa ganoong kalagayan, hindi po niya hinayaan na manatili siya sa ganoong kalagayan. No? Ang pangalan po ni Jabez, ang ibig sabihin ay pain. No? Kaya nga yung aking pong pinagalitan, from pain into gain. Sapagkat si Jabez po ay hindi nanatili sa kanyang painful situation ng kanyang buhay. Bagkus siya po ay umangat at nakaranas siya ng isang pinagpalang buhay. Kaya nga ang sabi po ng banal na kasulatan, higit siyang marangal. He was more honorable than his brothers, than his brethren. Sapagkat buhat nun sa kanyang kalagayan, nagsimula sa kalungkutan, nagsimula sa mga problema, nagsimula sa hapis o kapigatian ng buhay. Pero iniahon siya doon ng Panginoon at naging pinagpala po ang buhay nitong si Jabez. Ito pong istorya ng isang tao, ng isang lalaki na tumawag sa Panginoon. Ang lalaking ito na ikinonect niya ang kanyang buhay sa Panginoon. At ang kanyang buhay ay tinurn around ng Panginoon, binago ng Diyos at pinagpala ng Panginoon. Mga kapatid, maaaring minsan may mga dinadaanan po tayong mga nakalulungkot na bahagi ng ating buhay, but that is not the end, and that is not your destiny. Sapagat ang gusto ng Panginoon ay iahon ka sa galagayang iyan ng buhay mo. Hindi ka mananatili sa hirap, hindi ka mananatili sa kapigatian ng buhay, pagpapalain ka ng Diyos. Amen po ba? Kaya kanya tinawag sa magitan ng ating Panginoong Kristo, gusto niyang i-transform ang buhay mo. Gusto niyang maranasan mo ang pinagpalang buhay. Sapagat ang buhay na malayo sa Panginoon, isang buhay na walang patutunguhan. Maaaring sa simula, maganda, pero habang lumalaon, papangit na ng papangit. No? Sa Panginoon naman, pag nagsimula, parang medyo humirap, parang medyo nagkaroon ng problema, pero habang lumalaon naman, gumaganda ng gumaganda. Kaya nga minsan may mga iba na pag nagsisimula sa Panginoon, bakit pag nagsimula ako kay Lord, ba't parang yatang dumami ang problema ko? Para yatang nilayuan nila ako. Ba't ganun ang nangyari? Pero mga kapatid, just go on, move on, magpatuloy ka lang. Sapagkat sa dako paroon, may magandang mga nilalaan ng Panginoon para sa iyo. Amen po ba? At hindi ka mawawalan, hindi ka magkukulang, bagkus ang Panginoon ay magpapala sa iyo. Kaya si Jabez, buhat sa kanyang faithful experiences, from pain to gain, no, buhat sa mga pangit na karanasan, malulungkot na karanasan, ginawa siya ng Panginoon more honorable at marangal at pinagpala ang kanyang buhay kesa sa kanyang mga ibang mga kapatid. Kaya diyan expert ang Panginoon sa ating lahat. Yung nakikinig po, magsabi ng amen. Nang lahat ng bagay sa buhay natin na pangit, babalik na rin ng Panginoon sapagat binayaran niya ni Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Tayong lahat ng mga sinumpa ay tinawag na para pagpalain ng Panginoon. Yung mga kalungkutan natin, papalitan ng Panginoon ng kagalakan. Amen po ba? Yung mga kabigatan, bibigyan tayo ng Panginoon ng kapahingahan. Yung mga kalungkutan natin, papalitan ng Panginoon ng kagalakan sa buhay natin. Amen po ba? Mga kapatid, ang pakiusap ko lang, just continue with the Lord. Stay connected. Manatili ka sa Panginoon. Huwag kang lalayo, huwag kang hihiwalay. No, wag kang magki-quit, no? At wag kang magdududa sa Panginoon. No, minsan may mga times na nakakaduda, mangyayari pa ba? Magkakatotoo pa ba? Bakit kung nandito ako sa tamang kalalagayan, bakit ganito ang mga nangyayari sa akin? Mga kapatid, kasi po habang tayo po ay nagpapatuloy sa Panginoon, ang kaaway naman ay naatake po tayo para po tayo hindi magpatuloy sa Panginoon. Pero wag po nating pahihin tulutan ng kaaway. Sapagkat alam niya, nandito po tayo sa tamang landas. Nandito po tayo sa kamay ng Panginoon. At alam niya, maganda ang mga darating na araw ng ating buhay. At sa magagandang mga araw na yon, ayaw ng kaaway na maranasan natin iyon. Kaya gagawa siya ng lahat ng mga bagay para ilayo tayo, para i-discourage tayo,
para bigyan tayo ng mga kabiguan, ng mga pag-aalinlangan, para hindi po natin marating yung isang bagay at the glorious and victorious days that God has prepared for us sa mga darating na araw ng ating buhay. Kung nakikinig po kayo, magsabi kayo ng amen. Kaya nga si Jabez, sabi nga ng nabasa ko, he is a giver for God. Siya yung tao na gumagawa siya ng extraordinary na mga bagay, higit sa mga ginagawa ng iba. No, mas lalo pa niyang pinagbubuti, pinag-iigi, pinag-iinam ang mga bagay na kanyang ginagawa. Kaya naman lalo siyang na-blessed at lalong naranasan niya ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Yung nakikinig po, magsabi ng amen. Kaya nga po, alam niyo po, sa banal na kasulatan, ang mga pangalan ay napakahalaga. Pero si Jabez, although ang kanyang pangalan ay sinabing a man of sorrow, kapigatian, kalungkutan, pero hindi po siya nanatili doon, no? Siya ay gumawa ng mga hakbang para ang kanyang buhay ay magkaroon ng isang pagbabago sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. Lahat ng masaya magsabi ng amen. Ang unang-unang ginawa ni Jabez, Jabez called on to the God of Israel. Tumawag siya sa Diyos, kumonekta siya sa Panginoon. Dumalangin siya sa Diyos. Ang buhay niya, iniugnay niya sa Panginoon. At nagkaroon po ng magandang pagbabago sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa buhay po natin ito, mga kapatid, nung makakilala tayo sa Panginoon, tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon, that was the beginning of a better life na inilalaan sa atin ng Panginoon. That was the beginning of abundant life na ang Panginoon ay inilalaan para sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaaring hindi sa isang iglap, pero as we go along, makikita niyo paganda ng paganda at pabuti ng pabuti ang mga kalagayan natin sa buhay na ito. Amen po ba? Bisa may mga taong sinasabi nila, hindi naman totoo, hindi naman naganap sa akin. Titingnan niyo yung mga taong yun, mga taong hindi nagpatuloy sa Panginoon. Mga taong nagduda, nag-alinlangan, nang hinawa, nagsawa, at hindi nga nila talaga naranasan. Kasi hindi sila nagpatuloy sa Panginoon. Hindi sila nanatili. Mga kapatid, you need to stay connected with the Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Tulad ng binabanggit ko po sa inyo, I came to know the Lord noong 1983. No? At ngayon, sa taong ito ay 39 years na po sa Panginoon ang aking buhay po nung simula nung nakakilala ko sa Panginoon. At yung mga nagpatuloy na natili ng mahabang panahon sa Panginoon, sila talaga yung nakaranas, mga kapatid. Yung mga iba, minsan after 5 years, 6 years, biglang tumalikod na, umayaw na, talagang hindi mo pa mararanasan yung mga mas magagandang pang bagay na inilalaan ng Panginoon para sa iyo. Kasi hindi mauubos ang pagpapala ni Lord. Amen po ba? Marami pa siyang inilalaan para sa iyo. You just need to stay connected with the Lord. Sapagat buhat sa extraordinary life, gagawin niyang extraordinary ang buhay mo. Amen po ba? From the natural perspective of your life, gagawin niyang supernatural ang mga pagpapalang darating at dadaloy sa buhay mo dahil sumasampalataya ka sa Kanya. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amen. Pwede ba palakpakan natin malakas ang ating Panginoon? Bakit pati na namang mga kasangkapan natin magaganda? Amen po ba? Halimbawa, itong kasangkapan na to, yung mga instrument natin yan, yung mga computer natin, no? Pag hindi mo itinap sa power yan, kahit gaano kaganda yan, ineffective po yan. Hindi mo mapapakinabangan yan at hindi magiging very beneficial sa iyo ang isang bagay that is not tapped into the power. Kinakailangan itap mo sa source of power. Amen po ba? Yung mga electric pan natin na yan, yung mga air condition natin yan, itong mga speaker system natin, sound system natin na to, lahat ng yan ay walang kwenta pag hindi po natin itinap sa source of power. Hindi natin itinap sa electricity. Wala po yan. Wala. Sayang lang lahat yan. Magaganda lang tingnan yan. Pero hindi po natin mapapakinabangan kasi hindi siya nakatap sa source of power. Ganun din sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaaring meron tayong mga kakayahan, husay at galing. Gusto nating mabago ang ating mga buhay. Gusto nating umangat tayo sa buhay na ito. But you need to tap yourself into the power of God. Kinakailangan mo to be connected to the power of God. Amen po ba? And you will connect yourself to the power of God. Ang pinakamahalaga dyan is through your prayer life.
Mahalaga yung prayer life mo, mahalaga yung paikinig mo ng salita ng Diyos, mahalaga yung pagbibigay mo ng time sa Panginoon. Sapagat ang lahat ng yun ay nagre-resulta sa empowerment ng Panginoon sa buhay mo para ikay magtagumpay, para maranasan mo yung isang honorable life, abundant life na inilalaan ng Panginoon. You need to stay connected with the Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At lagi ko pong sinasabi sa inyo, always, dapat patuloy at patuloy mga kapatid. Ang ating mga buhay panalangin, pagdalo, pakikinig ng salita ng Diyos, yung mga pagbabasa natin ng salita ng Diyos, pananalangin sa araw-araw, dapat patuloy at patuloy yan. Kasi darating yung time na minsan ng kaaway, bibigyan tayo ng mga kaabalahan, bibigyan tayo ng busyness. Sabi ko nga, it's either busyness or laziness ang ginagawa ng kaaway sa atin. Yun ay ginagawa niya para patayin niya yung apoy na inilagay ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. At huwag po natin papahintulutan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Alam niyo, ang joy ng pagdalo ay nandiyan habang patuloy tayong dumadalo. Pero pag hindi na po tayo, minsan lumiban tayo ng paminsan-minsan, hanggang minsan dumadalas yun, hanggang nawawala na po yung joy sa ating mga puso. Kasi nadidisconnect po tayo sa source of power. Because of our negligence o kaya sobrang kaabalahan natin sa ibang mga bagay. Kung meron man po tayong mga bagay na dapat na pinagkakaabalahan, dapat abala tayo kay Lord. Amen po ba? Kasi siya ang source of power, siya ang source of blessings. Sa Kanya natin masusumpungan ang mga dakilang bagay na minimiti natin sa buhay dito. Katulad ng sinasabi ng John chapter 15, that apart from Him, you can do nothing. No? Na kahit na anong pagsusumikap mo sa buhay na ito, pag wala kay Lord, mga kapatid, wala po. Walang mangyayaring maganda, mga kapatid. Nakikinig po ba kayong lahat? Maaring sa simula, parang ganda-ganda nga parang gumanda nga ang buhay ko nang malayo ako kay Lord. But you are being deceived by the enemy. Wala nang pinakamagandang buhay, kundi yung buhay na nakakonekta sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Don't ever be deceived. Kaya nga, nakala ko kagahapon, yung nagpipreach si Pastor Ernest Almosara, grabe yung kasamahan po namin yan kasi officer din ng AMNE yan eh. Magkakasama kami sa mga meetings at naririnig ko na rin yung iba niyang mga patotoo. At dumating siya sa point ng kanyang buhay na sabi niya, nung magpastor ang tatay ko, nag-resign na sa trabaho, nag-full time sa ministry, dumating kami sa time na wala kaming makain, ang aming pamilya. At tuwing nga sasabihin namin sa tatay namin, tay, ano pa po ba ang ating kakanin sa araw nito? Wala na po kaming makain. Ang sasagot ko sa kanya ng tatay niya mag-pray kayo anak, mag-pray kayo. So sabi niya sa loob-loob niya, bakit yung kapitbahay namin? Maraming pagkain. At saka matataba sila. Pero hindi naman sila nagpipray. Bakit? Sabi niya, bakit? Sabi ng loob niya, bakit kami, kinakailangan muna namin mag-pray para makakain? No? Minsan may mga ganong sitwasyon sa buhay natin. Pero mga kapatid, just hold on. Wala pong bibitaw, walang aayaw, walang tatalikod. Amen po ba? Pero dumating yung time, yung mga sacrifices ng kanyang tatay, sinuklian na ng Panginoon. Pinagpala na ng Diyos. Amen po ba? Na yung tatay niya nakarating sa Amerika at dumating yung time, nakuha na rin sila roon. No? At nandoon na yung buong pamilya nila. Ngayon, blessed na po ang kanyang pamilya. At hanggang ngayon, nung dumating yung time, binalik ulit siya dito ng Panginoon. At yung kanilang ginagawa ng pasimula sa kanilang pananalangin sa Panginoon ay nagbunga ng isang magandang bagay sa kanilang buhay. Minsan din natin kagad makita, mga kapatid. Pero katulad ni Jabez, nagsimula sa puno ng hapis, puno ng kapigatian, puno ng katungkutan ang kanyang buhay. Pero hindi na natiling ganon. Kasi tumawag siya sa Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel ay ang Diyos ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kung paano ang Diyos ni Jabez ay kanyang tinawagan at binago ang kanyang buhay. Siya rin ang Diyos na ating tinatawagan sa panahong ito at magbabago ng kalagayan ng ating mga buhay. Amen po ba? Hindi ka mananatiling wala, hindi ka mananatiling may sakit, hindi ka mananatiling broke sa buhay mo, sapagkat maggagawa si Lord ng breakthrough sa buhay mo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung naniniwala pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga si Jabez, from an ordinary man, he connected himself to the Lord. At buhat sa pagiging ordinary, naging extraordinary kanyang buhay. At sabi nga ng banal na kasulatan, he was more honorable than his brethren, ang sabi po ng Bible. Bakit? Kasi ang Diyos ay kumilos at gumawa sa buhay nitong si Jabez. Ganon din mga kapatid, nakikita po natin ang mga naging great men of God, na sila'y naging mabungat matagumpay dahil sa kanilang mga buhay panalangin.
At yung panalangin nila ang nag-transform ng mga situations ng kanilang buhay. At natagpo nila ang victory because they have connected themselves to the power of God through prayer. At kaya nga, sa buhay natin mga kapatid, huwag po nating bibitawan ang ating mga buhay panalangin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Alam niyo po, ayon sa aking pagtanaw po sa ating mga Christian life, ang unang-unang inaatake po ng kaaway sa atin ang ating mga prayer life. Kasi yung mga tao po na maganda ang prayer life nila, laging dadalo po yan. Laging masigla yan sa paglilingkod. Laging matagumpay yan. Ano ba mga problemang dumating? Kasi maganda ang kanyang prayer life. Pagka ang prayer life niyan bumagsak, minsan nawawala na ng ganang dumalo yan. Nawawala na ng ganang maglingkod yan. Nawawala na ng mga gana sa mga spiritual na bagay. Bakit? Ang kaugat-ugatan yung prayer life pala. Pero yung taong magandang prayer life, laging maapo yan. Hindi yan madaling matisod. Hindi yan madaling magtampo. Nakikinig po ba kayo lahat? Laging may apoy yan. Laging may lakas yan to go on and to move on. Para sa mga kanyang patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakahalaga. Ang kaaway lagi niyang tinatarget ang ating mga prayer life. Kaya make it a point na every day you need to pray. You need to pray. Na pagbangon mo, paggising mo, ang unang gagawin mo, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Magpasalamat ka sa Kanya. Maglangin ka para sa Kanya. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Ako po, ang amin po kasing schedule ni wife ay pag wala po kaming wala po akong activity sa umaga, kadalasan po, bumabangon po ng alas 6 ng umaga. No? Alas 6 po ako bumabangon at pagbangon ko po, magpe-pray ako sandali. Tapos ako'y magpapadala ng mga text. Pagkatapos nun, magpe-pray na kaming dalawa ni wife. Ganyan po. Pero pagka meron po mga gawain, mas naagahan ko po. Pag ganitong araw ng linggo, 4:45 ang aking pong alarm clock. No? At dahil si Hep naman ay biglang nagkaroon ng face-to-face, dati yung mga Monday, ang gising ko minsan 5 o kaya 6, inagahan ko na rin. Kasi dati nung nag-face-to-face si Hep, ang ginagawa ko, bago pagpasok niya sa school ng alas 7 ng umaga, saka kami magpipray na mag-asawa. Pero sabi ko parang hindi maganda na yung prayer natin huli. Kaya ang ginawa ko, inagahan ko na rin ang gising. No, gumigising ako pag may pasok ang aking si Hep, 4:50 a.m. Bumabangon na po ako niyan. At nagpapagat-patas. Pagbangon ko, magpipray ako sandali. Tapos, magsisend ako ng mga messages. Pagkatapos niyan, magpipray na kami ni wife. Pagkatapos niyan, saka namin naasikaso si Hepe. Mga kapatid, is a matter of time management para sa buhay ng bawat isa sa atin. Na yung ating mga panalangin, wag po nating kalilimutan. Wag po nating bibitawan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Lagi natin bibigyan ng pagpapahalaga ang ating mga buhay panalangin. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amen. Mga kapatid, prayer changes things. Ang ating pong panalangin, babaguhin niyo pa. Babaguhin niya po ang mga sitwasyon ng ating buhay. Gaano man kahirap ang buhay mo, gaano man ang dinadaanan mo, huwag kang bumitiw sa buhay panalangin at mararanasan mo ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? Lahat ng nakikinig magsabi ng amin at pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Ito ang sa kagandahan kay Jabez, despite the fact na ang kanyang kalagayan ay hindi maganda, pero hindi na tinanggap yung pangit niyang kalagayan. Siya'y tumawag sa Diyos ng Israel at ang Diyos ay kumilos at gumawa ng isang dakilang pagkilos at pagbabago sa kanyang buhay. Tinransform siya because kumunik siya sa kapangyarihan ng buhay na Diyos. Amen at amen. Pangalawa, ang sabi po ng banal na kasultan, ang sabi po ni Jabez, ang sabi po ng Bible, Jabez called on to the God of Israel. At ang pangalawang ginawa niya, ang sabi niya sa Panginoon, O Lord, that you would bless me indeed. Sabi niya, Panginoon, pagpalain mo ako. Mga kapatid, hindi po masamang manalangin na pagpalain mo ako. Nakikinig mo ba kayong lahat? Nakikinig mo ba kayong lahat? Panginoon, pagpalain mo ako. Hindi po masama na tayo po'y manalangin na pagpalain tayo ng Panginoon. Sapagat ang buhay po natin ay gusto namang pagpalain ng Diyos. Ang totoo nga, mga kapatid, yung nakikinig po, magsabi natin. Ang totoo, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, we have been blessed with all the spiritual blessings in the heavenlies because of our Lord and Savior Jesus Christ.
Dahil kay Jesus, pinagpala na po tayong lahat. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka na. Amen po ba? Lahat na pinagpala, magsabi ng amen. Mga kapatid, pag sinabi natin, Lord, pagpalain mo ako, dapat laging may kalakip yan. Lord, pagpalain mo ako para maging pagpapala ako. Sapagat ang pagpapala ng Diyos, the blessing of the Lord, as laging may purpose yan kung bakit ka pagpapalain ng Panginoon. Kaya nga hayaan mo na yung pagpapala mo, yung buhay mo, hindi lang maging pagpapala sa isang certain group of people. Hindi ka lang pagpapalain ng Diyos para sa iyong pamilya. Gusto ko, Lord, pagpalain mo ako. Gusto kong pagpalain ng aming iglesia. Gusto kong pagpalain ng maraming mga tao. At habang mas marami kang gustong pagpalain, ang Diyos ay gusto kang pagpalain ng mas marami. Kasi gusto mo kasi maging blessing ka sa buhay ng maraming mga tao. Tingnan niyo po yung mga taong gusto nilang magpala sa buhay ng marami. Lalo silang binibless ng marami. Bakit? Kasi gusto nilang maging daluyan ng pagpapala. Nakikinig pa po ba kayong lahat? But of course, lagi nating sinasabi, pag tayo po'y pinagpala, unang dapat daluyan ng ating mga pagpapala, of course, ang ating mga pamilya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pagpalain po natin, pinagpala tayo ng Diyos at dapat maging pagpapala tayo sa ating mga asawa, sa ating mga kabiyak, sa ating mga mahal sa buhay. Dapat maging daluyan tayo ng pagpapala sa kanila. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kasi paano naman tayo magpapala sa iba kung sila hindi naman natin ang pagpapala? Sabi nga, dapat ang lagi nating bibigyan ng pansin, of course, is our family. Pagkatapos doon, ang pamilya ng Diyos na kung saan kabilang po tayo. Maging pagpapala po tayo sa tahanan ng Panginoon. At kapag gaganyan po ang ating mga puso at ang ating mga buhay, dadami po mas maraming pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag po tayong matakot na magpala at maging pagpapala. Simulan mo sa konti lang. Just be a blessing. Just be a blessing. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Lalo na pag sa gawain ng Diyos. Magpakatapat mga kapatid sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Pag pinagpala ka ng Diyos ng 100 piso, yung 10 piso rin para kay Lord. Magpakatapat ka lang. Hindi naman kinakailangan malaki kagad. Magsimula ka lang sa maliit. At hayaan mo habang lumalaki yung mga dating ng pagpapala sa iyo, di itaas mo rin. Kasi nire-require ng Panginoon na ibibigay natin sa Kanya yung ating mga ikapo. Bibigay natin yung mga ikapo ng ating mga kita, ng mga pagpapala natin. At gawin mo mga kapatid, makita mo gagaan ang buhay mo. Gagaan ang pananalapi mo. Amen po ba? Na kahit na anong minsan gusto mong gumaan ang pananalapi mo, pero pag hindi ka naging tapat kay Lord sa iyong financial, makikita mo parang ang bigat-bigat pa rin. Parang ayaw pa rin dumaloy. Parang may humahagdan pa rin. Mga kapatid, i-connect mo kay Lord. Kapag at hindi lang naman tayo kumukonect sa Kanya through our prayer lives, yung kabuhayan mo, yung pananalapi mo, i-connect mo kay Lord. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, i-connect mo kay Lord. Okay. Ulitin mo, sabi mo, i-connect mo kay Lord. Mga kapatid, dalong yung pagpapala. Pag i-connect natin yung mga financial blessings na ating buhay sa Panginoon. At hindi ka mawawalan, hindi ka magkukulang. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Sabi nga na nagturo kahapon si Dong Kampoy, no? Yung nag-exhort kahapon sa giving, 1 lumpo po yun. At dati po namamalimos yun. Pero ngayon, grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay ng taong yun. No? 1 lumpo. Pero pinagpala ng Diyos. Sabi niya, natutunan ko isang prinsipyo ng kanyang buhay, ang kanyang matapat na pagbibigay sa Panginoon. Mga kapatid, yung mga kabuhayan po natin, hindi mananatiling ganyan. Nakikinig po ba kayong lahat? Uunlad ka, pagpapalain ka, i-connect mo kay Lord ang iyong finances. Maliban na kung ayaw mong maraming finances, di wag ka magbigay kay Lord. Pero kung ikaw ay desidido, amen. At kung ikaw ay desidido ng buhay mo ay magpagpala ng Panginoon, ang kabuhayan mo, pananalapi mo ay umunlad, gumaang ang daloy ng iyong pananalapi. You need to be faithful to God with regards to your giving to the Lord. At ang unang pagbibigay kay Lord ay yung ating mga ikapo. Yung ating mga tithes ay ating ibibigay sa Panginoon. Anumang bagay na nakikita mo, pag may dumating sa akin, may nagbigay ng love gift sa akin, dumating yung allowance ko, tapos biglang may nagbigay pa sa akin ng mga ilang mga bagay. Lahat yun, binibigyan ko ng ikapo yun. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? At magugulat ka kapatid, paano ginagawa ng Panginoon?
Paano ang mga pagpapalang darating sa'yo? Magugulat ka. Magugulat ka. Kaya nga, simulan po natin, lalo na yung mga kabataan, uunahin niyo lagi si Lord. Sabi nga ng aking wife, mga kabataan, bago kayo mag-milk tea, si Lord muna unahin ninyo. Amen po ba? Hindi po masama yung mga milk tea na yan. Hindi po masama yan. Ang kinakailangan lang natin, laging uunahin natin ang Panginoon. Pag binigyan ka ng allowance ng magulang mo, kung ikaw ay seryoso, na yung buhay mo gumanda, umunlad, sumagana, pananalapi mo, ikaw ay daluyan ng blessing ng Panginoon, magpakatapat ka kay Lord. Magpakatapat ka. Magpakaseryoso ka. Pag binigyan ka ng nanay mo ng 100, tabi mo yung 10 piso para kay Lord. Pag may nagpaala sa'yo ng 1,000, tabi mo yung 100. Itong 100 na to, bibigay ko kay Lord pagdating ng araw ng linggo. At makikita mo what God will do in your life. Good thing na makikita mo paano gagawin ni Lord sa iyong mga finances. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang patotoo ko po, tulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, nung ako po yung nagsisimulang nagpastor dito, talaga napakahirap po ng buhay namin. Lagi po kami nangungutang sa tindahan. May isang kapatiran din sa bayan na may tindahan silang sari-sari store. Nangungutang po kami lagi niya. At noong pong panahon na yon, yung amin pong allowance na 400, naging 200 pesos. Lalo kami nagkautang-utang. Tapos hindi ako makapagbigay ng tithes ko. Kasi nga, puro kami utang, bayad. Ganun kami linggo-linggo. Hanggang dumating ako sa time na nakipag-covenant ako sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Kasi hindi ko po na ibibigay yung tithes ko, Panginoon. Ako pa naman ang pastor ng iglesia ito. Pero simula ngayon, Panginoon, magta-tithes na po ako. Kaya po, nakikinig pa po ba kayo lahat? Noong araw na sinabi ko yun sa Panginoon, sinimulan po namin yan. Nagta-tithes kami, kaya lang, hindi naman sa isang nakalaahon kami sa utang. Namumutang pa rin kami. Pero ganun pa man, tithes kami, utang, tithes, bayad. Ganun po ang ginawa natin. Pero after 6 months, ang Diyos ay kumilos at dala ng pagbabago sa aming mga pananalapi. At dumating yung time, nakaahon po kami sa mga utang na yan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? God has a way to bless you. You just need to connect your finances to God. I-connecta mo yung finances mo sa Panginoon. At sa ganun, makikita mo how God will bless you. Paano siya magbubukas ng pintuan? Paano niya pagagaanin ang mga dali ng pagpapala? Yung mga dating nangungutang sa inyo hindi nagbabayad, magbabayad yan. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? Naalala ko po kasi isang kasama noon, yung si Dr. Jerry Enriquez. Plastic surgeon po yun. Si Madam Auring, doon po nagpapa-plastic surgeon. No? Doon po ako nagsimula sa ministry na sa Manila Hilton Hotel. Lahat na nakikinig, pagsabi ng amen. Minsan po, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, gusto po sana maglambing sa inyo, Panginoon. Kasi yung tao po yun, very much giver po yun, mapagbigay po yun. Talagang doon sa ministry namin, pinakamalaking tithes namin, nanggagaling doon sa doktora na yun. Kasi plastic surgeon siya sa Manila Hilton Hotel. Hindi pa po kilala yan mga kalayan na yan, hindi pa po kilala yung mga yan. Pero siya po ay nagpa-practice na ng ganoong sa mga tungkol sa mga beauty products at saka yung mga plastic surgeon. No? At ganoon na po ang kanyang trabaho. At siya po ang sumusuporta sa aming ministry sa unang ministry po namin. At talagang matapat na nagbibigay, kaya yung ministry po namin maunlad, mas pinagpala, kasi may mga taong matapat na nagbibigay. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At ito pong aming kapatid na to, sabi niya ganito, Panginoon, gusto ko po sanang maglambing sa inyo. Gusto ko pong pumunta ng Amerika, pero Panginoon, gusto ko libre. Sabi niya, gusto ko libre. Sabi niya ganito. Although meron naman siyang perang pambili ng ticket papuntang Amerika kasi nandun yung anak niya, pero sabi niya, Lord, gusto ko po sanang humingi sa inyo ng pabor. Papuntahin mo ako sa Amerika, libre. Hindi ako gagasto sa ticket. Alam niyo po, meron biglang nag-invite sa kanya sa Amerika na mag-opera sa kanya. At tinawagan po siya from Amerika dito sa Pilipinas. At pinapunta po siya para operahan kasi nag-opera po nag-opera sa ilong, sa breast, yung mga kilay na yan. Mga ganun ang kanyang pagiging plastic surgeon. At sa mga tungkol sa mga pagpapaganda sa mga babae. May nag-invite po sa kanya. At pinamasahian po siya. At binayaran pa siya sa Amerika. Kaya sabi niya, pag matapat ka kay Lord, magbubukas si Lord ng mga pintuan para sa iyo. Makikita mo talagang pinagpala ka. Mga kapatid, hindi naman kinakailangan maging malaki kagad.
Ang kinakailangan lang, simulan mo kung ano meron ka. Kung ano yung tinatanggap mo ngayon, kung ano yung mga dumarating sa'yo. Maging tapat ka na pag darating ang araw ng linggo, ibibigay mo yun sa Panginoon. At tulad ng sabi ni Jabez, pagpalain mo ako, Panginoon. Mga kapatid, you cannot be blessed with so much blessings ng Panginoon. Pag sa larangan ng finances, hindi ka nagpakatapat. Kayo mga kabataan, simulan nyo. Kung kayo nangangarap na pagkatapos ng pag-aaral ninyo, meron kayong magandang trabaho, sa araw na ito, simulan yung tanam. At every Sunday, tataniman nyo. At magbibigay kayo ng katapat sa Panginoon. And that is for your future. Para sa inyong kinabukasan yan. At makikita nyo, hindi kayo malulugi. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya yung patotoo ni Don Campoy kahapon, sabi niya, ay isa sa ginawa ko, yung katapat ng pagbibigay sa Panginoon. Alam niyo, pag tinignan niyo yung buhay ni Don Campoy, sa pagiging pulubi, ang ganda po ng bahay nun. Tapos yung kanyang anak nag-aaral sa Amerika, scholar. Sabi niya, binigyan ako ng anak na matatalino. Sabi niya, mga scholar yan, sa ibang bansa pa. Sabi niya talaga yung mga pagbibigay natin at pagtatanim ay magbubunga ng maganda para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga maging dito sa ating iglesia, Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon ay gustong magpala sa ating mga buhay. Gusto niyang iahon tayo. Gusto niyang i-bless ang ating mga kabanyaman. Gusto niyang i-bless ang mga hinahawakan ng ating mga kamay. But you need to be faithful to the Lord. Para sa ganun, ang pagpapalang ito ay dumaloy at sumagana sa buhay mo. Nakikinig po ba kayo lahat? Nakikinig po ba kayo lahat? Kaya nga magpakatapat lang po tayo mga kapatid. Kung yung dumating, iiwalay mo lang. Tabi mo yung para kay Lord. Sabi ko nga sa inyo, pag umuwi kayo, dapat may dala kayong envelope din. Yung envelope na natin na yan, uuwi nyo sa bahay. Pag may dumating kayong pagpapala sa Lunes, di tabi nyo na yung para kay Lord. Pag may dumating sa inyong pagpapala sa Biyernes, may kinita kayo, di tabi nyo yung para kay Lord. Kumita kayo ng 500, tabi nyo yung 50 pesos para kay Lord. Kada pagpapalang dumating sa iyo, ibigay mo yung para sa Panginoon. Whatever it is, mga kapatid, maaaring may nag-bless sa iyo, maaaring may minana ka, maaaring may kinita ka, maaaring meron ka na komisyon, ano man, paano man dumating yan? Nakikinig po ba kayong lahat? Maaaring biglang may ayudang dumating sa iyo, pati yung mga ayuda natin, ibibigay natin yung ating ikapo sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? And through this, mga kapatid, nakikita mo what kind of blessing that God will bestow upon you kasi matapat kang nagbibigay sa Panginoon. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan na tayo po'y nag-iikapo, nagbibigay po tayo ng tithes. Yan po ay isang bagay na lalakaran natin at makikita po natin kung anong gagawin sa atin ng Panginoon. Makikita po nyo kung paano kayo pagpapalain ng Diyos, pauundarin ng Diyos, pag-agaanin ng Diyos ang inyong mga buhay. Nakikinig pa po ba kayo lahat? Yung mga sabi, yung mga devourer, yung mga kumakain ng ating mga pagpapala, aalisin ng Diyos. Pag binasa niyo yung aklat ng Malakay, ano yung mga kumakain ng pagpapala natin? Yung mga sakit karamdaman, minsan may manangungutang sa atin, di nagbabayad, napupunta lang sa wala. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Ito po ang sasabihin ko po sa inyo mga kapatid. Lagi ko naman itong sinasabi. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Mga kapatid, sa lahat pong dumarating na pagpapala sa atin, lahat ng pagpapalang yan kay Lord. Lahat ng pagpapalang dumarating sa atin, galing kay Lord. Pero, ang gusto ni Lord, yung 90% sa'yo, yung 10% kanya. Ang problema kasi minsan, ayaw natin ibigay pati yung 10%. Ibinigay na nga ni Lord sa atin yung 90%. Pero ito mga kapatid, ang isang katotohanan. Kung ayaw mong ibigay yung 10% para kay Lord, I tell you mga kapatid, yung 10% na yun, mawawala rin sa bulsa mo. Ibigay mo man o hindi, mawawala yan. Mawawala. Mapupunta yan sa kung saan-saan. Mas maganda na ibigay na natin. Kasi, natuwa pa ang Panginoon. Meron pa tayong naitanim. Aani pa tayo. Kasi sa ayaw mo, sa gusto mo, mawawala. Mawawala. Lalabas yan. Kahit sabihin mo, ilagay mo sa bangko, mauubos yan. Mawawala yan. Kasi yung para kay Lord, hindi yung pwedeng i-keep for you. You need to sow it. Kinakailangan itanim mo yan. Kinakailangan i-invest mo yan. Kinakailangan ibigay mo yan. Hindi mo pwedeng itago. Mawawala. Paano kung sinasabi mo mawala? Minsan biglang tinago mo yung para kay Lord.
ayaw mo ibigay. Biglang may nagkasakit, naubos ng lahat. Biglang may nangutang sa'yo, nag-invest ka, na-scam ka, nasayang na. Kasi para kay Lord yun eh. Yung para kay Lord, lalabas at lalabas. Sa ayaw mo, sa gusto mo, lalabas. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya wala nang pinakamaganda. Ibigay mo. Itanim mo. At dalago pa yan, uunlad pa yan, babalikan ka pa ng mga pagpapala at hindi ka na magiging katulad ng dati. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin, gagawin po natin yan. Sapagat yan ang marapat sa harapan ng Panginoon. At higit sa lahat, natutuwa si Lord. Amen po ba? Yung masaya magsabi ng Amen. At pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga yung sinasabi dito sa ating pag-aaral, sabi ni Jabez, pagpalain mo po, Panginoon. Hayaan po natin ang pagpapala ng Diyos ay dumating sa atin habang ikinokonect po natin ang ating mga financial blessings sa Panginoon. I-connect mo lang, mga kapatid. Huwag kang manghinayang. Connect mo yan at makikita mo may daloy ng pagpapala dyan. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon, kapatid. Makikita mo, magugulat ka. Mas marami pang dumarating sa'yo. Yung mga pabor ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, hinahabol ka. Kasi nakita niya na ikaw ay pagpapala at pinagpala at magiging pagpapala pa sa buhay ng marami, lalo na sa iglesia, pinagdalhan sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, ito ang susi, mga kapatid. Nilakaran din po namin ito, mga kapatid. Kaya minsan yung iba sinasabi, bakit sila parang ang ganda ng buhay? Bakit ako ganito lang? Mga kapatid, lakaran mo. Apply mo ang pagbibigay sa Panginoon. Maging matapat ka, unahin mo siya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yun nga aming napakinggan, si Pastora Rachel, taga Manila, nagturo siya sa tithing. Sabi niya, pag may dumating akong blessing, hindi mo na ako bibili kahit na ano. Hindi ko muna gagamitin para mag-Jollibee. Sabi niya, hanggat hindi ko na itatabi para kay Lord. Ganun po siya ganun siya ka-dedicated sa kanyang pagiging matapat kay Lord. Pag meron siya pagpapalang dumating, bago niya gastusin yun, tatabi niya muna yung para kay Lord. At talaga naman, blessed naman talaga ang buhay. Pinagpala ang buhay. Kasi matapat talaga sa Panginoon. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Itong si Jabez ay pinagpala ng Diyos. Kasi hindi lang niya ikonekta yung buhay niya sa Panginoon sa magitan ng panalangin. Maging ang kanyang kabuhayan, kinonekta niya sa Panginoon. At kapag ganito ang kalagayan natin mga buhay, mga kapatid, hindi ka na magiging katulad ng dati. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Pinagpala ka at patuloy kang magiging pagpapala. Dahil ang buhay mo ay ikinonekta mo sa Panginoon. Kaya nga si Jabez, ang sabi ng banal na kasulatan, he was more honorable than his brethren. Bakit? Kinonekta niya ang kanyang buhay sa Panginoon sa magitan ng panalangin. Ikinonekta niya ang lahat na nasa kanya sa Panginoon. At siya dinaluyan ng pagpapala at hindi na po siya naging katulad ng dati. Lahat ng masaya, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen! Mga kapatid, isa pang bagay, sabi ni Jabez, that you would enlarge my territory. Palawakin niyo po, Panginoon, ang aking nasasakupan. Mga kapatid, itong dalangin ito ay dalangin para sa ating paglago at pag-unlad. Katulad ni Jabez, na Panginoon, enlarge mo po ako, Panginoon. Enlarge mo ang aking nasasakupan. Dapat ganun din ang panalangin natin. Na Panginoon, lalo pa akong mag-grow, lalo pa akong mag-mature, lalo pa akong maging pagpapala sa buhay ng marami. Amen po ba? Amen po ba? Dapat ganito tayo, dapat meron tayong na-bless sa araw-araw ng ating buhay. Naging daluyan tayo ng pagpapala sa Kanya. Kaya nga sabi ng isang nabasa ko, dapat araw-araw meron kang taong naging blessing ka sa Kanya. Maging yung mga sabi ko nga sa inyo, maging yung mga pinapost natin sa ating mga social media, dapat blessing sa buhay ng ibang tao. Huwag mong magpopost ng mga problema. Yung mga problema, dadalhin natin kay Lord. Amen po ba? Minsan may mga sakit ng kalooban. Dalhin mo lahat kay Lord yung mga sakit ng kalooban. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung lahat ng mga kabigatan, dalhin kay Lord. Amen po ba? Para sa ganun ang buhay po natin, pag nag-post tayo sa social media, blessing po sa mga makakabasa. Ang ipopost po natin sa social media, hindi yung mga problema natin, yung tagumpay natin sa problema. Kung may problema, huwag mo nang i-post. Kay Lord mo lang ilapit. At pag matagumpay ka na, saka mo nang i-post. Are you listening? Nakikinig mo ba kayong lahat? Kasi yung iba, kahit na problema, may nakagalit doon, may nakamarites doon, pinapost lahat sa Facebook. Huwag mga kapatid.
Ang ipopost mo doon, yung mga naging tagumpay mo na bigay ng Diyos, yung mga naging answered prayers mo, yung mga blessings na pinarating sa iyo ni Lord. Amen po ba? Are you listening? Isa pa, tungkol sa mga blessings na pinopost natin. Nakikinig ba po ba kayong lahat? Nakikinig ba po ba kayong lahat? Pag nagpo-post po tayo, titingnan din natin ang ating mga puso't kalooban. Kasi baka yung post naman natin, nagiging mayabang naman ang ating dating. Dapat, kung nagpo-post tayo, hindi para ipagyabang ang sarili natin, kundi para ipagyabang si Lord. Amen po ba? Kaya kung meron kang ipopost na isang bagay na maganda, titingnan mo for the glory of God. Hindi para ipagyabang mo lang yung sarili mo. Kasi minsan may mga tao nagpo-post lang para magyabang. Wag po mga kapatid, iba po tayo, mga Kristiyano po tayo. Amen po ba? Kung nagpo-post tayo for the glory of God, para sa kaluluwalhati ng Panginoon. Kaya kakapain mo rin ang iyong kalooban. Pag pinost mo ba ito, magbibigay luwalhati sa Panginoon o akong maluluwalhati? Pag ikaw ang maluluwalhati, don't post it kahit gano'ng kaganda yan. Enlarge my territory. Nawa, lumago pa tayo, mag-grow pa tayo, mag-mature pa tayo. Makahingi po tayo ng mga buhay na malalapit sa Panginoon, mababago rin sila. That is enlarging our lives. That is enlarging our territories. Mas marami tayong napagpapala, marami tayong nabibless, marami tayong na-encourage, marami tayong natutulungan, napapalakas. Lalo silang nalalapit kay Lord. Lalo silang lumalakas pag nababasa nila yung mga post natin. Nakikinig pa po ba kayong lahat? At gamitin tayo ng Diyos sa mga ganitong kalagayan ng ating buhay. Mga kapatid, this is what it says na sinasabi ni Jabez, enlarge mo, Panginoon, ang aking territory. Nawa, mas marami pa tayong matulungan, mas marami pa tayong mapagpala. Wala nang pinakamasarap kundi maging pagpapala po tayo. That is one dream of my life. Panginoon, gusto kong magpala. Nangarap din ako minsan, Panginoon, bigyan mo ako ng pagpapala. Gusto kong minsan, meron akong pera, pagpapalain ko kahit mga 20 pastor. Bigyan ko lang ng tagi-1,000 yan, 20,000 lang yun. No, gusto kong magpala. Ang sarap magpala sa mga lingkod ng Diyos. Ang sarap magpala sa mga anak ng Diyos. Nakikinig po ba kayong lahat? Although minsan hindi pa ganun karami. Pero sa abot ng ating mga kaya, we want to be a blessing to everyone. Gusto natin maging pagpapala sa bawat isa. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kaya nga minsan, pag may mga nagpo-post, nakikinig pa po ba kayo na? Isa na, happy birthday. Isang kapatid ang nag-post ng gano'n. Sabi ko, okay ito papadala ko nga sa Jesus. sabi niya, legit po ito. Sabi gano'n. No, may nagpadala po sa akin. Sabi ganito, nakikinig pa po ba kayong lahat? Alam niyo po kapatid, wala nang pinakamasarap kundi maging pagpapala. Masarap po yung tumatanggap tayo ng blessing. Pero pinakamasarap yung tayo po nagpapadala ng blessing. Pinakamasarap po yun. Subukan niyo po. Amen po ba? Kaya tayo po ay tumatanggap ng pagpapala, pero darating po tayo sa time, tayo po ang pagpapala. Yun ang pinakamasarap sa lahat. Amen po ba? Kasi pag tayo na yung daluyan ng pagpapala, ibig sabihin, mas marami nang dumadaloy sa ating mga buhay. That is enlarging our territories. Palawakin ng Diyos ang ating mga nasasakupan. Palawakin niya yung mga taong naaabot natin, natutulungan natin, napagpapala natin, na-encourage natin, na-enlighten natin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Dapat ang buhay ng Kristiyano, laging blessing. Hindi po tayo dapat pabigat sa isang lugar. Dapat pag nandun tayo sa lugar na yun, gumaganda ang atmosphere, gumaga ang dalahin. Kasi nandun tayo, kasi solution tayo sa problema. Hindi po tayo ang problema. Huwag mo hayaan ang buhay mo maging problema. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo lahat? Dapat pag nandun ka, solution ka to the problem. At kapag ka gano'n ang takbo ng buhay mo, lalo ka pang pagpapalain ni Lord, lalo ka pang i-bless ni Lord, lalo pa siya magbubukas ng pintuan para sa iyo. Makikita mo, magbibigay siya ng mga connections sa iyo. Nakikinig po ba kayo lahat? Yung mga kalungkutan mo, papalitan niya ng kagalakan. Yung mga nawala sa iyo, i-restore ng Diyos. Bakit? Kasi gusto mong maging pagpapala sa buhay ng iba. Gusto mong maabot ang buhay ng marami. At dahil doon, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Magugulat ka na dahil gusto mo silang maging pagpapala, nagugulat ka naman, lalong dumadami ang mga pagpapalang dumarating sa iyo. Just give, mga kapatid. Maaaring hindi po tayo likas na mapagbigay, pero napag-aaralan po yan.
Napag-aaralan po yan. At tulad ng lagi kong sinasabi, ang panalangin natin, hindi lang, Lord, bless mo ko. Lord, gawin mo akong blessing. Gawin mo akong blessing, Panginoon. Dapat yan ang prayer, ultimate prayer natin. Hindi lang, Lord, pagpalain mo ko, kundi, Lord, maging pagpapala ako. Pagka ganon, ang iyong dalangin, makikita mo, paano gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yung mga hindi mo sukat akalain ng mga promotion, pararatingin ng Panginoon para sa iyo. Yung mga dating mga ninanakaw, yung mga pagpapala mo, yung mga sakit karamdaman, pagagaligin ka na ni Lord. Amen po ba? Nang hindi ka gumagastos. Amen po ba? Isa kasi napupunta lang doon yung ating mga blessing. Ang mga pagpapala, imbis na maitulong natin sa gawain ng Panginoon. Itulong po natin mga kapatid. Ano mang pagpapalang dumating sa inyo, magpakatapat po kayo. Huwag po kayong manghinayang. Gawin niyo yan, ikaw at ang Panginoon. Amen po ba? Si wife, yung aking allowance, binibigay ko sa kanya. Siya na nagbibigay ng tithes nun. Tinitiyak niya na bago siya gumastos, itatabi niya yun. May sobre kasi sa taas yan eh. Tinatabi niya yun doon sa sobre niya. At minsan, meron akong mga ibang blessing, binibigay ko sa kanya. Bibigyan niya ng tithes yun. Bibigyan niya ng tithes yun. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Minsan, di ko naman ubus maisip magkano ba yung blessing na dumating sa akin. Isang, dinadagdagan ko na lang. Ayokong makupitan si Lord. Ayokong makumitan ng Panginoon. Kinakailangan masigit kasi mas malaking binibigay natin kay Lord, mas malaki naman ang bumabalik sa atin. Mga kapatid, itong isang bagay na nag-transform sa buhay ni Jabez. Bukod sa pagiging hapis, naging pinagpala ang buhay po niya. Amen po ba? Kaya nga minsan si Jabez, binibiro ko, hindi Jabez, the best. Amen po ba? The best ka na. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin mga kapatid, kung paano si Jabez sinransform ng Diyos, pinagpala ng Panginoon, gusto kang pagpalain ng Diyos. Hindi ka mananatiling ganyan kapatid. Uunlad ang buhay mo at iingatan ka ng Panginoon para sa ganun ang buhay mo maging pagpapala sa buhay ng marami. Lahat ng masaya magsabi ng amin na pumalakpak na marami sa ating Panginoon. Mga kapatid, yung isang panghuli pa na binanggit ni Jabez, sabi niya, O Lord, that your hand would be with me. Mga kapatid, this is about the guidance of the Lord. It is about the touch of greatness that God has given to Jabez. Na siya'y pinagtubayan ng kamay ng Diyos. Iningatan ng Panginoon. Binigyan ng proteksyon ng Diyos at ginabayan ng Panginoon sa tamang landas ng buhay. Nawa maging ganito ng prayers natin. Lord, guide me. Lord, patnubayan mo ako sa araw-araw na aking buhay. Pag may mga dumating tayong malalaking blessing, Panginoon, anong gagawin ko sa blessing na ito? Tulungan mo ako, anong gagawin ko? Ano pong gagawin ko, Panginoon, sa mga biyayang ito na pinarating mo sa akin? Tulungan mo ako nito, gabayan mo ako. Mga kapatid, kailangan natin ang gabay ng Diyos. Naingatan niya tayo, lalo na sa mga panahon marami tayong problema na hindi po tayo makalayo sa Kanya dahil sa problema. At lalo na, pag tayo po'y maraming mga pagpapala, na hindi po tayo malayo kay Lord dahil marami na po tayong blessing. Kasi may mga tao pag marami ng blessing, nalalayo kay Lord. Pero mga kapatid, ang pinakamagandang buhay yung nananatili sa Panginoon. Nananatili sa Panginoon. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagkat sa Kanya, ang sabi ko lagi, ang contentment and satisfaction of our lives is in the Lord. Sa kamay lang ng Panginoon. Pag wala siya mga kapatid, laging kulang. Laging may hinahanap mga kapatid. At wala nang pinakamaganda, kundi yung ikay pinagpala ng Diyos na nandyan ka, nagpapatuloy ka. Diba lagi kong sinasabi sa inyo, na minsan pupunta tayo rito, Panginoon, salamat po. Nandito ko sa church. Wala po akong kailangan sa iyo, Panginoon. Gusto ko lang magpasalamat sa mga pagpapalang binigay mo sa akin. Minsan po dumarating tayo sa mga panahon, marami po tayong mga pangangailangan, mabibigat ang problema natin. May mga times inaalaw ni Lord yan para ma-realize natin ang pangangailangan natin sa Panginoon. Na kailangan kita, Panginoon. Dumarating tayo sa mga sitwasyon magbigat, may problema, kasi gusto ni Lord mabuksan tayo sa isang katotohanan, kailangan kita, Panginoon, sa buhay mo. Hindi ko po kaya to, Panginoon, pag wala ka. Kaya dumarating tayo sa mga ganong sitwasyon. Pero pagdating ng time na nakalampas na po tayo, at puro magaganda na po yung nararanasan natin, huwag po tayo hihiwalay sa Panginoon. Huwag po tayo hihiwalay kay Lord. Magpatuloy tayo sa Kanya. Kahit parang wala na tayong mahiling, di magpasalamat ka. Panginoon, narito ako para magpasalamat.
Pinagpala mo po, narito ko para maging pagpapala, para tumulong, para mag-bless sa aming gawain. Amen po ba? Nandiyan po ba kayong lahat? Although lahat naman po tayo, laging may pangangailangan. Habang lumalaon, lalo pang lumalaki ang mga pangangailangan natin. Kasi gusto ni Lord na tayong lahat, ang ating dependence is on Him. Kaya si Jabez sabi niya, that your hand would be with me. Yung kamay niyo, Panginoon, gabayan ako at ingatan ako. Mga kapatid, pag walang pag-iingat ng Diyos, wala na, wasak-wasak na po tayong lahat. Down na po tayong lahat pag walang kamay ng Diyos. Kaya lang po tayo nakakasurvive, kaya po tayo nakakasustain sa buhay nito. It's because of the hand of the Lord na siya nag-iingat po sa bawat araw ng ating buhay. Iingatan po tayo ng Panginoon. Huwag mo akalain dahil sa iyong pag-iingat, sa iyong kahusayan, no? It's the hand of God that is upon your life. Yung pabor niya sa buhay mo, yung biyaya niya sa buhay mo, yung lakas niya sa buhay mo, yun ang nagdala sa iyo. Kung bakit nakarating ka sa narating mo ngayon, kung bakit nagtagumpay ka, kung bakit nakalampas ka, kamay yan ng Panginoon. Amen po ba? At kung may dinadaanan ka man, mga kapatid, bakit sa kabila ng dinadaanan mo, nandito ka pa rin? Meron ka pa rin sapat na lakas para lumapit sa Kanya kasi ang kamay ng Diyos, pinagagaan niya yung anumang bagay na mabigat sa buhay mo. Amen po ba? Nakikinig ko ba kayo lahat? Sige po, pwede natin palakpakan malakas ang ating Panginoon. Kaya kung parang sinabi ni Jabez, Lord, that your hand would be with me. Kaya mo yung kamay mo sumaakin, mga Panginoon. Ganun din dapat tayo, mga kapatid. Lord, your guidance be upon my life sa araw-araw na ito, ang aking buhay. Sabi nga ng banal na kasulatan, may tinig na magdadirect sa iyo. May magsasabi sa iyo, ito ang daan, lakaran mo ito. Are you listening? Yung nakikinig ba, magsabi ng amen. Meron po mga direksyon si Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Bawat aspeto, hakbang ng buhay natin, italaga po natin sa kamay ng Panginoon. At kung minsan may mga bagay-bagay tayo po nakikita na parang hindi maganda, titingnan natin lagi yung mabuti sa mga layunin ng Diyos kung bakit pinadaan niya po tayo ron. Lahat yan may good purpose ng Panginoon para sa buhay ng bawat isa. Sa Panginoon, hindi ka idadaw ni Lord, hindi ka ikukondem ng Panginoon, hindi ka hayaan ni Lord na mawalan, iaangat ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Kung meron ka mga dinadaan ng hindi magaganda, mga kapatid, hindi pa yan. Hindi yan ang nilalaan ni Lord sa iyo. Dadaan ka lang dyan. Meron lang inuhubog sa iyo si Lord. Pagkatapos niyan, may mga dakilang pagpapalang nakalaan sa iyo ang Panginoon. Kaya nga dumating tayo sa mabibigat na mga problema, at nagising tayo, Panginoon, nalayo na po pala sa iyo. Salamat, Panginoon, nandito ako muli. At dahil nandito ka, mga kapatid, tiyak, ang kamay ng Diyos ay patuloy na magagabay sa iyo para dalhin ka sa mga darating pang mga tagumpay na inilalaan ng Panginoon para sa iyong buhay. Kung masaya pa po kayo, magsabi ng malakas na amen. Mga kapatid, ang panghuli na sabi ni Jabez, ilayo mo po ako sa masama. Kasama rin yan sa Lord's Prayer. Sabi ganito, lead us not into temptation, but deliver us. Mga kapatid, sa mga temptation ng buhay natin, mga kapatid, huwag po natin kalilimutan, may lakas na bigay ang Panginoon para sa atin. Kung ikaw may dumating sa time na kayo nadaba, nagkulang, nagkasala, mga kapatid, may biyaya si Lord sa iyo para makabangon kang muli. Huwag po nating hayaan tayo po'y laging nadadaba. Minsan nagkakamali tayo, nadadapa tayo. Pero mga kapatid, merong biyaya ang Diyos at ang kamay ng Diyos ay nasa atin para po tayo iahon, ibangon at bigyan ng isang panibagong kasimula. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Yung sabi ko nga nung nakaraang Biyernes sa aming council, no? Although tayo po ay may mga pagkulang sa ating buhay, may mga kamalian. Huwag po naman nating hanapin sa iba yung mga ganun. No? Kasi tayo rin may mga kukulang. Huwag nating hanapin yung mga kamalian. Kasi ang Holy Spirit, ang laging pinapakita niya sa atin, ang kabutihan ng bawat isa. Pero ang kaaway, ang pinapakita sa atin ng kaaway, yung kamalian ng bawat isa o yung mga bad side natin. Pero hindi po tayo nun, mga kapatid. Are you listening? Are you listening? Maaaring minsan may mga nagagawa po tayong mga mali, mga pagkukulang, pero mga kapatid, lagi tayong magbibigay ng pangunawa sa isa't isa. Kasi may mga times tayo rin ang nagkukulang. Minsan nasasaktan tayo, may times tayo naman nakakasakit. Minsan nayayabangan tayo sa iba, pero minsan tayo naman ang mayabang. Lagi nating bibigyan ng pansin ng ating mga sarili. Sa ganun, di po tayo masyadong lumaki ang ulo natin na maging mayabang. Dapat nating malaman kung sila man ngayon ay nagdapa, dumating din naman yung time, nagdapa ka rin. Kung sila man ngayon ay nagkamali, dumating din yung time, nagkamali ka rin. Kaya lalawakan po natin ang ating pagkitungo sa isa't isa. Lalawakan po natin ang ating pangunawa
para sa buhay ng bawat isa. Nakikinig pa po ba kayong lahat? The best that we can do, lalo na sa mga kapatid na nating mga nadadapa, nagkakamali, is to pray for them and encourage them na kaya nilang magtagumpay at makalampas sa lahat ng yan. Kaya si Jabez, ang sabi niya, Panginoon, ilayo mo ko sa masama. At ang sabi ng banal na kasulatan, dito sa mga ilang punto na hinihingi ng Panginoon, ni Jabez sa Panginoon, ang sabi ng Bible, God granted the request of Jabez. Kaya sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid, i-grant ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Diyos. Kung tayo, binigyan niya tayo ng biyaya para hindi na mahulog sa kasalanan. At kung sakaling mahulog pa po tayo sa pagkakamali, may biyaya pa rin ng Panginoon para ibangon tayo muli. Nakikinig po ba kayo lahat? Mga kabataan, may magandang nilala ng Diyos sa inyo. Lumapit kayo sa Kanya, magpapatuwa kayo sa Kanya. Hindi kayo magsisisi. Paganda ng paganda ang buhay natin sa Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, connect our lives to God through our prayers. Connect our finances sa magitan ng ating mga matapat na pag-iikap sa Panginoon. At hindi ka po lulugihin ng Diyos. Hindi ka lulugihin ng Panginoon. Gagabayan ka ng Diyos. Ang kamay ng Diyos laging nakaunat para sa iyo, para pagpalain ka, para ingatan ka, para proteksyonan ka, kapatid. Amen po ba? May mga taong nagbabanta sa iyo ng hindi maganda, pero ang kamay ng Diyos ay sumasayo para ingatan ka at proteksyonan ka. Padadala niya yung mga anghel niya para sa iyo. Amen po ba? Iaahongin ka niya sa kahirapan. Yung mga kalungkutan mo, papalitan ng kagalakan. Amen po ba? Yung mga kapigatian mo, papalitan ni Lord ng kasiglahan sa buhay mo. Yung mga kabigatan mo, pagagaanin. Bibigyan ka ni Lord ng kapahingahan, pagagaanin niya sa iyo. Amen po ba? Ito ang Diyos ni Jabez at ito rin ang Diyos ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung paano siya tinransform ng Panginoon, ganun din sa buhay ng bawat isa.